Grabe, ang galing niyo din magluto. Tandaan mo ito, Iha. Huwag mong madaliin o tagalan ang mga gagawin mo. Dagdag pa niya parang may gusto siya sa akin ipaintindi. Kaso, hindi ko maintindihan. Oo nga pala, aalis na ako mamayang tanghali. Kailangan ko nang bumalik sa kumbento sa Maynila, sabi pa ni Madam Olivia. At dahil doon, gulat akong napatiti sa kanya. What? Ha? Pero paano ako? Ayoko maiwan mag-isa dito. Sasama ako, sabi ko sa kanya. Pero sinaway niya lang ako na huwag akong maingay tapos lumabas siya sa kusina at sinanyasan akong sundan ko siya. Mahirap na baka marinig nila Mang Raol ang pag-uusapan namin. Huminahon ka nga. Sa susunod na linggo ka pa pwedeng bumalik ng Maynila. I-enjoy mo na lang ang bakasyon mo dito. Tugon niya pa. Napa-crossed arms na lang ako. Gosh, ang tagal pa ng 1 week. Naiinip na ako dito. Walang TV, walang internet, walang cellphone, walang laptop, walang aircon, walang... Di ko na natapos yung sasabihin ko kasi sinaway na naman ako ni Madam Olivia. Shh! Bakit? Wala din naman lahat ng yun sa Manila sawa ni Madam Olivia. Alam kong may pagkamataray siya pero nararamdaman ko sa puso niya na mabuti siyang tao at concerned siya sa akin. Kahit na, at least kasama kita doon, masasave mo ko sa mga darating pang problema. Tugon ko pa at nagpapadyak pa ako dahil sa inis. Buti naman alam mo na ngayon na lapitin ka ng problema. Tugon pa ni Madam Olivia. Napasimangot na lang ako. Kailangan mong ayusin ang gusot na ginawa mo dito at siguraduhin mong walang ibang makakaalam at maghihinala sa mga kakaibang kilos mo. Pangaral niya pa. Kakaibang kilos? Wala naman akong ginagawang masama. Anong wala? Tingnan mo nga yung tindig mo at yung paglakad mo. Ayusin mo din yung pananamit mo at lalong-lalo na ang pananalita mo. Pangaral niya pa at pinapalo-palo ako sa balikat. Ouch! Anong magagawa ko? Di naman ako sanay mabuhay ng formal eh. Kaya nga, dapat nasanay ka na. O sige na, aalis na ako. Dadaan pa ako sa simbahan bago tumuloy sa daungan. Sabi pa ni Madam Olivia. Hindi ko alam pero sa pagkakataong iyon niyakap ko siya. Wala naman na siyang magagawa eh. Nakalambitin na din ako sa kanya. Madam Olivia, huwag mo akong iiwan dito sa panahon to Ikaw lang nakakaintindi sa akin dito. Baka mamaya niyan, bumalik ka na sa year 2016. Bulong ko sa kanya. Tinapik-tapik naman niya ang likod ko. Hindi ako makakaalis dito hanggat hindi pa natatapos ang misyon mo. At huwag kang mag-alala, sa ngayon ako lang ang nakakaintindi sa'yo pero sa pagdaan ng araw, marami na rin makakaintindi sa'yo. Sabi niya pa sabay ngiti at tuluyan na siyang umalis. Mag-aalmusal na kami at syempre proud ako na medyo lang naman, marunong na ako magluto. Talagang pinaghahandaan ng aking bunso ang pag-aasawa. Pang-asar ni Don Alejandro. What? Iba talaga pag umiibig na. Pangasar naman ni Maria. Gusto ko sanang sabihin na iba talaga pag naiipit na. Ilang saglit pa dumating na yung ibang mga kasambahay at inilapag na nila sa mesa namin yung kanin. Kainan na, sabi ko sabay kuha ng kanin. Agad naman akong sinuway ni Maria. Carmelita, hindi pa tayo nagdadasal? Oh my gosh. Kaya ayun, nagdasal muna kami. Si Ina ang nag-lead ng prayer. Habang nakapikit silang lahat at nagdadasal, pasimple ko naman silang sinilid. Nakakaingit naman ang pamilya ni Carmelita. Sabay-sabay silang kumain, nagkwekwentuhan sa pagkainan at higit sa lahat hindi nila nakakalimutang magdasal bago kumain. Wala kasi nung namatay si Mami. Never ko naaalala na nagdasal kami nila Daddy bago kumain. Nakakalungkot lang na unti-unti nang nawawala ang tradisyon ng pamilyang Pilipino sa pagkainan. Amen. Carmelita, di ba paborito mo ito? Narinig kong sabi ni Doña Soledad, sabay kuha ng tuyo at tinapa at inilagay sa plato ko. Talaga? Paborito ni Carmelita yon? Never in my entire life ako kumain ng tuyo at tinapa sa breakfast. OMG! Lagi lang kami nagsi-cereal, pancake, or bacon and eggs eh. Paborito mo pa nga isama iyan sa kape. Dagdag pa ni Don Alejandro. Tapos inabot niya sa akin ng isang tasa ng black coffee. Oh my God, walang cream? I mean plain black coffee talaga? Oh, ito. Pinitas pa yan nila Eduardo sa hardin. Sabi naman ni Maria sabay abot sa akin ng hilaw ng mangga.
Ayan, Carmelita, di ba? Paborito mo ang manggang hilaw na nakababad sa bagoong? Sabi naman ni Josefina tapos binuhusan niya ng over na bagoong yung manggang hilaw sa plato ko. OMG, bagoong? I never tried that in my entire life. Narealize ko na talaga na total opposite kami ng totoong Carmelita. Shucks, bakit ako pa ang napunta dito? Sige na, kain na. Nananabik lang kami sa'yo dahil matagal namin kayong hindi nakasama ni Josefina. Sabi naman ni Ina, oo nga pala, nasa kumbento sila Carmelita at Josefina for almost 6 months. Napatingin naman ako doon sa mga pagkain nilagay nila sa plato ko. Gosh, I need to do this. Huminga na lang ako ng malalim at pinikit ang aking mata dahil ito-try ko ngayon lahat ng food na nilagay sa plato ko na never ko pang natikman. Magkakasakit ata ako. Wow! Sa totoo lang, di ko akalain na bagay pala talaga ang tuyo at tinapa sa sinangag at di naman din pala ganun kapait at katapang ang black coffee. Masarap din yung manggang hilaw na maasim at pinapartner sa bagoong. Although, mabaho yung bagoong kaya di ko siya kinakain noon. Worth it naman dahil masarap talaga siya. Natatawa na lang ako sa sarili ko kung bakit after 20 years of my existence on Earth, never ko sinubukan ng mga pagkaing Pinoy na ito. Masarap pala talaga kaya kahit in the future, hinahanap-hanap pa din ng mga Pinoy ang mga pagkaing ganito. Kinagabihan, pinatawag ako ni Don Alejandro, si Ama, dahil may pupuntahan daw kami. Agad naman akong nagbihis at nag-ayos. Baka pumunta kami kina Juanito. Ayoko namang maging pangit sa paningin niya. Ay nila pala. Nagdala ka ba ng mga bulaklak, anak? Tanong ni Don Alejandro, si Ama. Nakasakay na kami ngayon sa kalesa. Hindi naman ako makapag-sightseeing sa bintana kasi gabi na ngayon at ang dilim ng buong paligid. Baka tikbalang pa ang makita ko, no? Po? Nagtataka kong tanong. Ano daw, bulaklak? So, ibig sabihin dadalhan ko ng bulaklak si Juanito? Ako, manliligaw sa kanya? Oo para sa kaibigan mong si Helena Flores. Hindi ba't may sakit siya ngayon? Kaya nga kita isinama para mabisita mo siya. Sagot ni Don Alejandro, si Ama. OMG. Pupunta kami kay Helena? Siya yung sinasabi ni Sonia na kaibigan namin na nagtatampo sa akin dahil may gusto siya kay Juanito. May importante kasi kaming pag-uusapan ni Kapitan Flores. Sagot pa ni Ama. Oh, so si Kapitan Flores, anak niya si Helena Flores. Tandaan mo nang mabuti ang mga ninis nila, Carmela. Baka magpalit-palit mo sila. Ay,